Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos kumalas sa senatorial slate sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos at tatakbong independent muli sa pagkasenador, ang dating Police General na si Pamphilo Ping Lacson ay tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na hindi man pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan ang di umano'y mga kabulastugang pinanggagawa ngayon ng mga mambabatas sa Kongreso at ng gobyerno ngayon. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, kaya kumalas di umano ang dating Police General at Senador sa partido ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Sa senatorial slate ito ay dahil tila di masikmura di umano ng dating senador ang mga pinanggagawa ngayon ng gobyernong Marcos. Totoo kaya ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang tama ipaglaban, ang mali labanan. Ito ang mga salitang nagsilbing patuloy na gabay ni dating Senator Pamphilo Lacson na naging maingat noon sa mga usapin ng pampublikong interes at nakatuon laban sa iba't ibang uri ng katiwalian sa taon ng kanyang pagserbisyo sa publiko sa larangan ng pagpapatupad ng batas, paggawa ng batas at makataong gawain. Si dating Senator Ping Lacson ay kilala noon na matyagang tagapagbantay ng pangbansang budget na tinitiyak ang mga kahinahinalang pagsingit ng Kongreso sa tinatawag nila noong pork barrel at mga walang kwentang paglalaan ay susurin at tatanggalin niya sa mga debate sa plenaryo noong nanunungkulan pa ito bilang senador. At ngayon, hindi na nga napigilan ng dating senador kahit wala na ito sa panunungkulan na tila pumuna sa pinaggagawa ngayon ng kongresista at mga senador patungkol sa mga pamimigay ng mga ayuda na hindi naman talaga ito ang trabaho ng mga senador at mga kongresista. Yun pa sa dating senador, hindi lang sa di-obligasyon ng congressman at senador mag-distribute ng tupad, AICS at kung ano-ano pa. Illegal yan, bawal yan kasi ang papel ng Kongreso sa budget process, ang budget authorization at pag-legislate, hindi pwedeng mag-implement. Dagpa nito, mga ahensya lang tulad ng DSWD ang may mandato para magbigay ng ayuda, hindi mga senador at kongresista. Nagbigay pa ng mensahe ang dating senador sa ating mga kababayan. Ayon sa kanya, ang papel ng Kongreso ay mag-legislate, hindi magmudmud ng ayuda. Kaya nagkaloko-loko at dumarami ang nakakaltas sa budget. Nakaka-encourage kasi ng korupsyon. Pera kasi iyan. Iwan na natin sa DSWD ang implementation ng ayuda para sa mga kababayan nating kapos. Ibinahagi rin ni dating Senator Ping Lacson ang isang larawan na nagpapahayag ang ayudang natatanggap mo galing sa pera ng tao, hindi sa politiko. End quote. Hindi man pinangalanan ngunit tila sa pool sa katotohanan si Speaker Martin Romualdez. Ito'y ayon sa ating mga kababayan dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na isa si Speaker Martin Romualdez di umano'y namimigay lagi ng ayuda sa ating mga kababayan. At ang pamimigay di umano ng mga ayuda ay tila nagagamit na ng mga politiko sa kanilang pamumulitika. Hindi na di umano ito saklaw ng kanilang trabaho bilang senador at kongresista. Tapos lumabas ang balitang ito ay tila dismayado naman ang marami sa ating mga kababayan sa di umano'y mga pinanggagawang kabulastugan ngayon ng kasalukuyang administrasyon na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Diyos ko po, ayan na nagsalita na si Ping Lacson. Sa pool kayo lahat ngayon, nakalkal tuloy ang mga pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso. Grabe, kaliwat ka ng ayuda. Walang katapusang ayuda na talaga ang pinaggagawa ng House Speaker ngayon. Hindi naman yan ang kailangan ng taong bayan, kundi ang mapababa ang bilihin ngayon. Dahil sobra ng mahal lahat at mas lalo pang naghihirap ang taong bayan. Ang ayuda ay panandalian lamang yan. Mananatiling gutom ang taong bayan. Sana'y Ping Lacson, ipaglaban mo sana ang katotohanan. Walang politiko ang nagbibigay ng grasya galing sa kanyang sariling bulsa. Alalahanin natin na ang taong gustong tumulong
Di kailangan ng publicity. Sana matuto tayo at maging wais, mag-isip ng mas malalim sa mga issue na ganito. Tama na ang pamimigay ng ayuda. Bigyan na lang ng panghabang buhay na trabaho para makaiwas sa pandaraya at sa mga taong kawatan dyan sa Kongreso. PBBM, abala sa biyahe upang maghanap daw ng mga investor, mga congressman. Nakaw ng pera ng bayan. Sinong investor kung talamak ang nakawan ng mga politiko sa bansa? Lahat naman po tayo ay may karapatan sa pagboto. At lahat ay marunong makiramdam at may mga mata para makita natin kung sino sa mga nanunungkulan ang totoo sa kanila. Ang tunay na may malasakit at tunay na kapakanan ng Pilipino ang nais matupad at mangyayari kaya. Sana wag tayong magpasilaw sa pera dahil yun man lang ay galing sa kaban ng bayan ang gamit nila. Yuda, maglaan ng pondong bilyong-bilyong hawak ni Tamba. Bawasan ng malaki para sa kanya. Para walang pumalag, bigyan din bawat congressman. Pagdating sa province, may kaltas din. Pagdating ng municipality, corrupt din. Pagdating ng barangay, corrupt din. Piliin lang ang bigyan. Kalimitan ka mag-anak lang mabigyan. Anong purpose ng ayuda? Para makakulimbat si Tamba dahil marami ding di nakatanggap. Dapat itigil na ayuda. Dapat ipatigil ng Supreme Court ang illegal na ginagawang pamimigay ng ayuda ni Martin Tambaloslos. Hindi trabaho ng House Speaker ang magpamudmod ng ayuda. Yan ay trabaho ng DSWD agency. Bakit ka namimigay? May kapalit yan ano? Kunin nyo ang pera pero wag kayong maniwala sa mga sinasabi kasi gustong tumira yan sa Malacanang kasi kinukuha nila ang kayamanan ng Pilipinas. Kaya nagkaletse-letse na ang gobyerno dahil sa ayuda na wala sa lugar ang pamimigay. Kaya ayon, ginamit na ang pera sa walang kabuluhan. Open the books with resibo accountability and transparency. Unquote. Panoorin natin. Baka naman talagang seryoso itong si Madam Amy. Tingnan nga natin kung seryoso siya. O, sige, panoorin natin ha. O, ito. At bibigay ko yung opinion ko sa inyo kung ano nababasa ko dito kasi iba ho basa ko, iba. Iba talaga yung babasa ko dito sa Senator Amy na to. Tuloy, play natin. Ayan. Taus-puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Sa susunod, bibili kayo ng teleprompter para hindi halata yung pagbabasa ninyo. Tumitingin kayo sa gilid Yung teleprompter, mas nandun mismo yung sa camera. Para hindi masyadong halata nagbabasa. Ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Pinagtanggol daw at nasama pa sa alyansa. Kanino siya pinagtanggol? Hindi, sandali. Kanino ka pinagtanggol, madam? May umaaway po ba sa inyo? Pagkaalam ko, kayo nangaaway doon sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos. Pero sa inyo po ba may nangaaway? Don't tell me totoong chismis. Don't tell me totoong chismis. Ano yung chismis na yun? Nag-aaway kayo ng... Nako. Ng asawa ni... Nako. Ng asawa ni Presidente? Ikaw talaga? So pinagtanggol daw siya ni Marcos at sinama pa sa Senate slate. So ibig sabihin, meron talagang nagaganap na awayan. Ang tanong kanino? Pero confirm na mayroong awayan na nagaganap sa loob ng Malacanang. Hindi lang natin alam kung kanino. Maganda siguro, i-comment nyo sa baba. Tapos babasahin natin kung sino yun, tuloy. Salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. May tiwala kaya sila sa'yo? Hindi, kasi daw nga, patuloy pa rin siyang ine-endorse ng NPC, yung kanyang partido. 45 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Nako. Ngunit buhay na buhay ang mga... Talagang hindi sila makaalis sa anino ng ama nila. Alam mo yun, isang bagay na talagang laging idinidiin ni Senator Amy. Hindi nyo napapansin? Lagi niyang idinidiin na siya ang talagang tunay na Ferdinand Marcos Sr. Kahit dun sa mga pelikulang kanyang ginawa, na nilaglag niya yung kapatid niya dun, na panay ang party, at hindi daw gayahin yung kanyang ate, na si Senator Amy, na obvious naman yung dalawang pelikula na yon. Yung dalawang pelikula na yon, obvious naman na ginawa yon para kay Senator Amy. At doon, ipinapahiwatig doon na si Senator Amy talaga ang talagang nakakuha ng mga quote-unquote kaugalian, magandang kaugalian ng kanyang ama. Yun ang laging, yun yung kanyang bentahe, ika nga. Binibenta niya sa tao. Na ako talaga ang nakakuha ng ugali ng aking tatay na si Ferdinand Marcos Sr. at hindi si Bongbong.
At alam mo, ganito katanga yung mga botante ha. Sorry pero sasabihin ko na totoo. Yung mga loyalistang botante, sobrang tanga nyo talaga, no? Sorry pero totoo eh. Mantakin mo, doon sa 2 pelikula na yun, sinisiraan yung amo ninyong si Bongbong Marcos, pero tinangkilik nyo pa rin. Ganun kayo katanga. Slight na binabanata ni Senator Amy yung kapatid niya at ibinabaon, tapos inaangat yung sarili niya, kayo naman bilang isang loyalista tuwan-tuwa. Hindi nyo nahalata na binabagsak yung presidente ninyo. Ganun kayo katanga. Hindi, sorry pero talaga ganun talaga Pagpasensya natin, masakit talaga katotohanan, pero ganun talaga kayo katanga. Aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Biglang tingin. Tingin sa script. Sige. Ito sinasabi niya, yung kanyang ama ay ganun daw. Walang kinakampihan kung hindi yung sambayan ng Pilipino. Kaya bilang panganay na anak ni FM Senior, ganun daw siya. Walang kinakampihan kung hindi yung taong bayan. Totoo ba yun? Hindi. Kalukuhan. Isang malaking katarantaduhan. Meron talaga panahon ni Marcos Senior, meron talagang crony na sarili yan. May sarili siyang barkada at may sariling barkada ang mga Aquino. Kaya nga nag-away yung mga pamilyang Aquino at Marcos kasi kanya-kanya silang grupo, kanya-kanya barkada. Wala sa usapan ang taong bayan. At tinatarantado nyo naman kami. Hindi naman ever naging nasa puso ni Marcos Sr. ang taong bayan. Walang ganun. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan na sinasabi niyo ang laman talaga ng puso ni Apo Lakay ay ang taong bayan. Walang ganun. Kalukuhan po yun. Kung ganun sana talaga ang tunay na nangyari, di sana ang nakinabang ng tunay na yaman na mga bayan natin ay kung hindi ang taong bayan. Tama, mali? Hindi po ito fake news. Ito po ay merong court decision na kung saan merong mga ill-gotten wealth ang inyong pamilya. Kung talagang ang laman ng puso at paninilbihan ni Marcos Sr. ay taong bayan, di sana walang ill-gotten wealth. Remember, this is a conviction of the court. Hindi ho ito chismis. Ito ho'y merong desisyon ng korte. Totoo ho ito. So asang parte dyan, yung taong bayan ng unang iniisip. Taong bayan pero bulsa ang napuno. Ano to? Ginagago nyo kami? Ikaw talaga. Di ba? Huwag tayong maglokohan. Sasabihin ninyo taong bayan pero ang napuno iba. Hindi ho ito chismis Ito'y katotohanan. Desisyon ho ito ng korte. Hindi po ako nagsabi niyan. Huwag niyo ako sisihin. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Hindi daw madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Which is true. Which is totoo. Mahirap talaga na maging independent. Kaya nga bilib ako doon sa mga independent candidate na hindi nakikinabang sa makinarya ng partido. O di kaya ng administrasyon, especially ng administrasyon. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni... Hindi nyo napapansin dito? Dito, psychological, ipinapasok sa tao na ang tunay na kamana ng Marcos legacy, Marcos Sr. legacy, ay walang iba kundi si Amy Marcos. Sa madaling salita, sinasabi nila, ganito lang sinasabi. Kayong mga loyalista, if you feel frustrated, if you feel nabudol ni BBM, don't worry because the true legacy ng Marcos Sr. ay nasa akin. Kita nyo yung dalawang mukhang ipinapakita ni Senator Amy dito? Ano yung dalawang mukha na yon? One, umaalis siya sa Marcos administration, kay Bongbong Marcos. Sinusubukan niyang kunin yung side ng mga against kay Marcos. Marami yun. Di ba? Pinklawan, Dilawan, makakaliwa, at ang pinakamalaking bulto nun ay ang mga Duterte. So, sa pag-alis niya, quote-unquote, dito sa kanyang kapatid, na si Bongbong Marcos, kinukuha niya yung side nitong mga against kay Bongbong Marcos. Pero, papaano niya kukunin yung side ng may gusto kay Bongbong Marcos? By saying that
ang totoong nakamana ng ugali ng kanyang ama ay siya, hindi si Bongbong. In other words, hindi niya pa rin iniiwan yung konsepto na pag ikaw ay Marcos loyalist at nakukulangan ka kay Bongbong, akin ka pa rin. Ikaw pa rin ang market ko. Akin ka pa rin. Ako pa rin ang senador nyo. Pero yung mga galit kay Bongbong Marcos, umalis na ako kay Bongbong Marcos. So, sa inyo rin ako. Kukunin ko rin kayo. Nakikita ninyo kung paano sinusubukang budulin ni Senator Amy ang taong bayan? Kinukuha niya yung parehong market. Those Marcos loyalists na ayaw umalis kay Marcos because meron silang pantasiya na maganda naman talaga ang dagawa ng mga Marcos, especially yung tatay, kinukuha niya yun by saying, ako talaga, ako ang nakamana sa aking ama. Pero at the same time, kinukuha niya rin yung mga ayaw kay Bongbong Marcos. Kaya, huwag kayo mag-alala, umalis na ako doon. Umalis na ako doon. Kasi nga, mamaya babanggitin niya dito, para yung aking mga kaibigan. Which is ang sinasabi niya doon, mga Duterte, si VP Sara Duterte. Tingnan ninyo ha, kung paano niya baliin yung katotohanan. Kulakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa. Yan. Nanindigan mag-isa. Eto na. Yung dalawang pagbabangka niya. Pagdabangka niya sa dalawang ilog. Tingnan nyo. 1. Upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Yan. Yan yung side. Kinakampihan niya pa rin yung mga loyalista. Pero ito yung pangalawa. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Mga Duterte. BBP Sara Duterte. So she wants both. Pareho gusto niya makuha. Paano niya ginawa? Through this video. Pero ang problema, merong magsisiwalat ng style mong bulok. May magsisiwalat ng katotohanan. Kaya ako, bilang tunay na Duterte supporter, kung kayo ay nagpapapaniwala pa rin sa ganitong klaseng pambubudol, ay may tawag sa inyo. Di ba? May tawag po sa inyo. Kaya sana, wag na ako kayo magpabudol dito. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Yon. So talagang lagi niyang ipinapasok yung aking ama, aking ama, aking ama. Yung aking ama. So pinaninindigan niya pa rin, okay ang ginawa ng kanyang ama. Kaya kung kayo ay hindi natutuwa sa ginagawa ni Bongbong Marcos at boboto pa dito, malaking problema natin. Malaking problema natin. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Naku, ba't ka namin ang intindihin? Iniintindi na nga namin yung buhay namin eh. Iniintindi na nga namin yung pamilya namin. Iniintindi na nga namin jowa namin. Pati ba naman ikaw, intindin ka pa namin? Alam mo bakit niya sinabing intindihin siya? Intindihin siya na siya ay Marcos, pero ayaw niya na sa kapatid niya. Pero gayon pa man, kailangan kayong mga loyalistang bumoto sa kanya. Kung kayo mga loyalista, boboto pa rin sa kayo sa ganyan, iniwan na yung pinaka-amo ninyo si BBM, ewan ko lang sa inyo kung boboto pa kayo sa kanya. Ito ang tinatawag mo na hindi mainit, hindi malamig. Lukewarm, ika nga. Diba? Kung kayo naman mga supporter ni BP Sara Duterte at magpapaloko pa rin na kaibigan nito ni BP Sara Duterte, ewan ko na lang. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo. Nagpabudol na kayo nung una, magpapabudol pa rin po ba kayo? Basta ang alam ko, huling sinabi ni BP Sara Duterte ay never again to Marcos says. Hindi ko niya sinabing never again to Bongbong Marcos. Sinabi niya never again to Marcos says. Kung kayo, hindi pa rin nyo nababasa yun, at di nyo pa rin nauunawaan yung ibig sabihin ni BP Sara Duterte, malaki talaga problema natin. Ayan. Ngayon, ang tanong, ito. Ang tanong, totoo ba na talagang umalis na siya sa partido ni BBM? Kasi yan ang pinalalabas niya dito, umalis na siya.
mas pipiliin na lang daw niyang, ano yung kanyang term? Magsolo sa pangangampanya, magsolo sa politika. Tama, mali? Ito yung nilabas niya 2 days ago, eksaktong araw o kinabukasan, umaga, after i-announce yung siya ay kasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. In-announce ito. Bigla lumabas ito, biglang nagbago siya ng isip. Di ba? Pero ang tanong, totoo ba na sinasabi niya na mahirap ang maging solo, ibig sabihin magsosolo na siya. Hindi na siya sasama sa Senate slate ng kanyang kapatid. Totoo ba yun? Hindi ako magsasabi sa inyo kung totoo yun o hindi. Si Abalos ang magsasabi sa inyo. Ayan. Kahapon, 20 hours ago, may lumabas na nagpunta si Abalos at nangampanya sa Caloocan. Alam mo, sigurado ako umiyak dito si Trillanes. Feeling ko umiyak dito si Trillanes. Kasi sobrang pagsipsip niya sa Marcos administrasyon. Pero itong si Abalos, o yung administration slate, ang malapitan ang kinampihan. Kawawa naman si Trillanes, Mantakin mo to, Itinain na siya ng Robredo camp, mga Pinklawan, galit na kay Trillanes kasi binanatan nila yung santa nilang si Leni Robredo. So nagalit yung mga Pinklawan. O syempre, mga Duterte, galit din naman talaga sa kanya, matagal na. Dahil sa ginagawa niyang kabalastugan, di ba? Tapos, sumisip-sip na nga lang siya sa mga Marcos. Etong mga Marcos Senate slate, ang kinampihan pa, ang mga malapitan. O, nandyan na mga malapitan eh. Ibig sabihin, kahit sa kanya, ayaw. Sinong may gusto kay Trillanes? Hindi, ako, nagtatanong lang ako, sino may gusto kay Trillanes? Sigurado ko yung mga sintu-sintu dyan sa Caloocan. O kaya yung mga addictus dyan sa Caloocan. Baka yun na may gusto kay Trillanes. Bakit? Sabi nila, bakit ba? Gusto namin yung ibang mataas ang dating Yung mataas. Alam mo, pag mataas ako, may tama ako, gusto ko yung mataas ang dating. Ano sabi yung mataas ang dating? Yung mayabang. Gusto ko yung mayabang ang datingan ayun si Trillanes, sobrang yabang. Di ba? Ang yabang-yabang. Balik tayo dito ngayon kay Abalos. Ayan, nagpunta ho siya. Ano kinaugnayan kay Senator Amy? Tandaan nyo, sa video ni Senator Amy, ano sabi niya? Ano sabi ni Senator Amy sa video niya? Balikan natin. Ayan, sa gitna. Pinipili kong manindigan ng malayat matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa. Hindi madaling tumayong mag-isa. Sa kampanya. Sa kampanya. At sa politika. At sa politika. Mahirap daw yung mag-isa. Di ba? Mahirap daw yung mag-isa. Kaya kahit maninindigan siya kasi yun daw ang turo ng kanyang ama. Ang tanong, bakit kahapon lang kasama mo si Abalos? Bakit lang kahapon lang kasama mo si Balimbing Tolentino? Bakit kahapon lang kasama mo itong si Villar? Bakit kahapon lang kasama mo to si Binay? Sino ba sila? Senate slate ni BBM. Tapos may paandar ka na mahirap ang mag-solo? Mahirap ang magsarili? Huy. Ano sinasabi mo nagsasarili ka? Ayan kasama mo. Apakasinungaling naman mong madam. Ayan enjoy na enjoy ka. Kasama ang mga balimbing. Kasama si Abalos. Kasama si Villar. Kasama si Abby Binay. Si Pacquiao nasa likod ayun hindi gumagalaw. Gago! Bakit kanyo? Ibig sabihin lamang po niyan mga kababayan, yung video niya na mahirap ang mag-isang mangampanya, mahirap ang mag-isa, hindi totoo yun. Naglilibot siya, kasama pa rin ang Senate slate ni BBM. Tinatarantado naman tayo Binubudol mo na naman kami, Madam Senator Amy. Ano to, lokohan talaga? Sa bagay, madaling maloko yung mga loyalista. Yung mga tanso. Ayan gaguhan po ba ito? Ayun si Abby, Abby Binay, nasakim sa kapangyarihan. Ayaw bitawan ng Makati, kaya pinatakbo yung asawa. Tapos sabi niya, huwag kayong maggalala, ako pa rin yun. Sabi niya sa interview yun, ako pa rin yun.
Pag binoto niya asawa ko, ako pa rin naman ang mamumuno. Ano ba talaga? Sabi niya yun sa interview, sabi niya yun. Napakinggan ko. Ako pa rin yun ang sabi niya. Ayaw umalis sa Makati, pero tumatakbong senador. Yan ang tinatawag mong ganid sa kapangyarihan. Ganyan ang mga politiko sa atin, sa bayan natin. Puro ganid sa kapangyarihan. Katulad nito si Senator Amy. Bakit kanyo nasasabi kong ganid sa kapangyarihan? Alam niyo kung bakit? Kunwari, aalis siya sa BBM slate para makuha ang amor ng mga Duterte. Pero, pag nag-iikot, kasama pa rin siya sa BBM slate. Ganid talaga. Bakit kanyo? Ibig sabihin, ginagamit pa rin niya ang makinarya ng kanyang kapatid. Mantakin mo, kung ako si Madam First Lady, magagalit ako. Walang biro magagawa. Ako si Madam First Lady, magagalit ako eh. Mantakin mo, magsasabi ka in public na you're leaving my husband, pero ginagamit mo yung makinarya ng administrasyon ng asawa ko? Kasi ganun talaga yung ginawa niya eh. Kunwari aalis siya, pero tandaan mo, bakit siya mga local government official, katulad nila Malapitan, kumakampi sa administration slate? Matik yan. Normal po yan sa lahat ng local government. Asahan mo, karamihan ng lahat ng local government, ang ikakampanya ay ang administrasyon na nakaupo. Kaya nga, sa kasaysayan ng Pilipinas, midterm election, yan ang pinaka dapat tumakbo ang mga kaalyado ng administrasyon. Because after the midterm election, diyan nasisimulang bumagsak ang administration ratings. Pero habang midterm election, malakas ang kapangyarihan ng administration. Although phenomenal itong administration na ito. Bakit? 2 years pa lang pabagsak na. 2 years pa lang bumabagsak na yung ratings. Mas mataas pa yung vice presidente. Pero gayong paman, ang mga local government, matik na yan. Ang kanilang bibigyan espasyo sa kanilang local election, local campaign, walang iba kundi yung administration slate. Kaya nga, maraming sumasali sa administration slate during midterm election. Ibig sabihin, ang laki ng benefit mo kung ikaw tumakbo ka ng midterm election. Kasi bit-bit ka ng administrasyon. Lahat ng makinarya ng administrasyon nasa iyo. Ganun ba yun, Senator Amy? Na kunwari, i-deny mo na ikaw ay kasama sa BBM slate, pero ang totoo, sumasama ka pa rin sa kampanya ng BBM slate. Tanungin ko kayo mga kababayan, anong tawag nyo dito? Pambansang prutas. Mangga. This is a perfect example of mangga. Manggagamit. Manggagamit kay BP Sara Duterte at manggagamit sa kanyang kapatid, sa makinarya ng kanyang kapatid. Kung talagang seryoso siya na I will run as an independent candidate, hindi ako sasama sa Senate slate ng administrasyon na ito. Kayahin mo yung mga katulad ni Ben Tulfo, nanindigan. Even if may offer sa mga Tulfo, narinig ko sa interview ni Erwin Tulfo, may offer talaga sa kanila na tulungan ang administration slate. Si Erwin, sumama. Bakit si Ben, hindi? Nanindigan si Ben, hindi, I'll be independent. Yun ang tunay na independent. Hindi sumasama sa administration slate campaign. Alam ko na kagad sasabihin ng mga bataan ni Senator Amy. Hindi naman kampanya yan. O di sige, hindi kampanya yan. Diba? Hindi kampanya. Anong tawag mo dyan? Meet and greet. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, di ba? Hindi talaga dapat ang secretary ay tumatakbong kandidato. Tingnan nyo isa dyan. Yung secretary, yan na ginagawa niya ngayon. Nag-iikot. Nangangampanya, nag-meet and greet. Yan na ginagawa niya. O, ayan, di ba? O, ayan, bida-bida. O. So, paano na trabaho niya?
ang ano sa kanyang ang trabaho mo ba ngayon na Abalos kumamay sa mga tao? Habang nakaupo nga siya sekretary, ano ginagawa niya? Ano totoo? Ano ginagawa ni Sekretary Abalos? Ayun, gumawa sumali sa isang TV series. Tapos this time naman, pagkatapos ng TV series, nangandidato. Nangangampanya na. Ano pa ginawa niyan? Mula nung tumungtong yan, walang ginawa yan kung hindi magpabida-bida. Hanggang ngayon, nagpabida-bida pa rin. Nangangampanya. So, ibig lang pong sabihin niya, mga kababayan, wala na hong nagagawang trabaho ito mga ito. 'Di ba? Ganyan ho. Kaya nga sana magkaroon talaga tayo ng batas na bawal kumandidato ang sino mang appointed na secretary or any official. Pwede pa silang kumandidato after 3 years ng kanilang termino doon sa appointment. Kunwari, hanggang 2022 sila. Hanggang 2028. Pwede pa silang kumandidato 2033. Yun. Di ba? Wala Tingnan nyo, anong nagagawang trabaho niyan? Kung pending ang mga trabaho sa local government, dahil, di ba, syempre, sekretary siya ng local government. Asahan yun Pero, ang pinakamatindi talaga dito, ay ito. Di ba? Patay. Ano uli yung sabi mo? Pakinggan uli natin. Taus-puso ang aking pagsasatatag. Tulad niya, na wala nang dapat kampihan, kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay sa kampanya at sa politika, kundi ang sambayan ng Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo. Hindi pala madali Kaya pala talaga siya sumama. Ang dami mong drama, madam. Sa totoo lang ang dami mong drama. Tumatakbo ka pa rin ngayon. Kasama nangangampanya ka pa rin. Kasama po yung Senate slate ng kapatid mo. Magpakatotoo ka na lang, Madam Senator Amy. Magpakatotoo ka na lang. Ayaw mong bumitaw sa makinarya ng kapatid mo. Doon ka na lang. Anyway, ewan ko kung may boboto pa sa yung Duterte supporter. Dahil alam na po namin, marami na pong nagising, lalo na yung mga nabudol noong 2022. Tanong ko nga ako kayong mga nanonood dito. Noong 2022, nabudol ba kayo? Sagot nyo nga dyan, opo, nabudol ako at hindi na ako magpapabudol kaya hindi ko na iboboto si Senator Amy. Ilagay nyo nga dyan sa comment. Or, lagay nyo dyan sa comment, opo, nabudol ako noong 2022. Pero ngayon 2025, magpapabudol uli ako kay Senator Amy. Sige na, letter A o letter B? Lagay nyo dyan. Okay? Letter A. Opo, nabudol ako noong 2022 at hindi na ako magpapabudol ngayon 2025 at hindi ko iboboto si Senator Amy. Letter A yon. Letter B. Opo, nabudol ako noong 2022 pero magpapabudol uli ako ngayon 2025 at iboboto ko si Senator Amy. A or B? Or letter C. Ano yung letter C? Hindi po ako nagpabudol noong 2022. Nakinig po ako kay Pangulong Duterte. At hindi ako magpapabudol ngayon 2025. Lagyan nyo yun A, B, C. A, nabudol ako noong 2025 pero hindi na ako 2022 pero hindi na ako magpapabudol ngayon 2025 at hindi ko iboboto si Senator Amy. Letter B, nabudol ako noong 2022 pero magpapabudol uli ako ngayon 2025 at iboboto ko si Senator Amy. At letter C, hindi ako nagpabudol kasi nakinig ako kay Pangulong Duterte at hindi ako magpapabudol sa mga Marcos. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!